Hello everyone! So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng DIY wedding invitation. So magagamit nyo po ito kapag kayo ay ikakasal na. So sa mga nagtitipid at iwas gastos na wedding invitation, pwede nyo po itong gayahin para makatipid kayo sa inyong gastos. So kung interesado kang malaman ang video na ito, just keep on watching. So, ang una po natin gagawin ay pumunta lang po tayo sa ating Play Store at i-install po natin itong application na Canva. So, ito po yung kanyang logo. I-install lang po natin ito. After ma-install, i-open lang po natin. At ito yung makikita natin sa application na ito. So, meron po silang iba't ibang klaseng design or template na pwede nating gamitin. So, meron po sila ditong Instagram post, your story, logos, flyers, stories, poster, mobile videos, invitation, t-shirts, YouTube thumbnails, photo collage, photo wallpaper, presentation, documents, Facebook cover, videos, business card, cards, and Instagram reels. So, ang hahanapin lang po natin dito ay yung template ng wedding invitation. So, search lang po natin dito at eto po yung lalabas. So, marami pong category at mga design at styles ng wedding invitation. Marami pong magaganda at pwede po tayong makapagpili ng mga design. So, hahanap lang po kayo dito ng babagay sa inyong theme. So, meron po ditong premium at free. So, kapag merong sign na peso, ibig sabihin may bayad po ito. So, hahanap lang po tayo ng mga free or walang bayad para makapag-edit tayo ng wedding invitation. So, ayan, hahanap lang ako ng design na gusto ko. So, eto yung napili ko. So, ang una natin gagawin ay papalitan natin yung ating picture or photo at hahanap tayo sa ating gallery. So, ayan, pipili lang ako ng picture. Pwede nyong gamitin yung picture ninyo sa inyong prenup. So, ayan, i-adjust lang po natin ito. After that, pwede nating i-zoom in or i-zoom out yung ating picture. At ayan. Ito namang design, ilalagay natin. I-adjust lang po natin ito. After that, dito naman tayo sa ating names. So, i-click lang po natin itong name natin at i-click natin dito sa baba. Meron pong nakalagay dito na edit. Papalitan lang po natin ng pangalan yung ating invitation card. So, ayan. So, meron din tayong pwedeng pagpilian dito na mga font style. So, pwede din natin itong i-adjust ang kanyang font size. So, eto, gagamitin natin ito para hindi tayo mahirapan kung gusto nating itaas, ibaba, or ipa-right side, left side natin. So, papantayin lang natin ito. So, dito sa baba, ang ilalagay lang natin na details ay kung kailan yung kasal, anong petsa, anong araw,
anong oras ang simbahan, lalagyan natin ng complete address. So ayan, after that, kapag okay na, proceed naman tayo sa ikalawang format or layout ng ating wedding invitation. So i-click lang po natin itong plus sign at i-click natin itong add. So ayan, pipili tayo ng same format nito. So ayan, i-delete lang po natin itong mga picture. At ang ilalagay lang po natin dito yung kanyang font style na ginamit. So dito sa ikalawang design, ang ilalagay po natin dito ay yung mga principal sponsor, yung mga best man, maid of honor, groomsmen, bridesmaids, then also ilalagay din natin dito yung secondary sponsors katulad ng to light our path, to clothe us as one, to bind us together, and also to carry our symbol of love and sweeten our journey. I-edit lang po natin ito. So, ilalagay din natin dito yung ating groom's parent and the bride's parent. So, nakalimutan ko. So, i-insert lang po natin dito. So, ayan. So, dito naman sa pangatlo, ang ilalagay lang po natin dito kapag hindi na kasya yung mga details sa ikalawang format or layout, dito natin ilalagay yung mga natitirang details or information sa ating wedding invitation. So, ayan. At dito naman sa pang-apat na format or layout, ang ilalagay natin dito na details ay yung accommodation, yung dress code, yung color coding natin, and also the RSVP. So, pwede po natin itong i-duplicate. I-click lang po natin ito at madoduplicate po yung ating font style. So, dito sa dress code, pipili lang po kayo dito kung anong kulay or theme na gusto ninyo. So, halimbawa, gusto ninyo brown na theme. So, hahanap lang po tayo dito ng color coding sa Google Chrome or browser. So, ayan, ito yung napili ko at ilalagay po natin sa ating wedding invitation. Susunod naman, ilalagay natin yung RSVP. So, ang ibig sabihin ng RSVP po ay please respond or reply kung makaka-attend ka sa wedding event. Meron pong contact details na pwede nyo mag-message sa groom or sa bride. So, yun po yung mga details na kailangan ninyong ilagay kapag gagawa kayo ng inyong wedding invitation. So, ayan, kapag tapos na at okay na yung ating format or mga details, pwede na po natin itong i-save. I-click lang natin itong arrow down at hintayin lang natin itong ma-download. After a few minutes, mapupunta na ito sa ating gallery. Pwede na po natin itong i-print para magkaroon tayo ng wedding invitation.
So, yan lang po ang mga tips at mga paraan kung paano tayo gagawa ng DIY wedding invitation gamit lamang ang ating cellphone. So, dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!